So hey guys, welcome back again on this video. So pag-usapan natin sa topic na to, kaya nga na nabasa nyo sa title, di ba halimbawa meron kayong compact disc na Windows, and siguro wonder kayo kung paano siya gawing USB. So ito lang siya. Ililipat natin yung mismong file ng CD into USB. So ganun siya kasimple. Madali lang siya sundan. Tapos yun, simple tutorial lang to. So gaya nga nito, kung makikita nyo, yung compact disc na yan is meron siyang Windows 10. Windows 10 compact disc yan. Ngayon ang gagawin natin, kasi diba yung ibang laptops wala siyang saksakan ng CD sa gilid. So ang gagawin natin, i-convert natin siya into USB. So meaning to say, lahat ng file na naka-include sa disk ay lilipat natin or kokopyahin natin into a USB. Kasi sa ganong way, makakagawa na rin tayo ng bootable USB. So yan. Siguraduhin nyo muna na delete nyo lahat yung nasa loob ng USB. Katulad yung ginagawa ko na yan. Meron na kasing dating laman yung USB na yan and dinidelete ko lang. So, ganyan. Make sure na malinis siya. Pwede yung siyang i-format, pero ako ayoko na siyang i-format. Dinidelete ko na lang lahat. Tapos, ang next naman na gagawin nyo, yan, i-rename nyo. Ang nirename ko dyan, Windows 10, yun na lang sinulat ko. Pero, kayo pa rin bahala. Tapos, ayan. Once na na-rename nyo na, ayan, successful na siya na na-rename, i-insert nyo naman tong CD sa laptop nyo. Tulad yan. Ngayon, kapag na-insert na siya, hintayin nyo na ma-detect ng laptop yung mismong CD. Hintayin nyo lang. I-refresh nyo lang. Medyo matagal mag-read yan. Depende sa CD na na in-install nyo. Ayan. Hintayin nyo lang na ma-read. Akala ko yung una yan, hindi nga ma-read pero yun. Medyo matagal talaga yan. Hindi ko na siya kinat yung video para makita nyo talaga na matagal yung process. Ayan. And kusa siyang lalabas. Ayan. Kung makikita nyo, meron na siyang DVD. Yan na yung mismong CD na read na. Ang next yung nagagawin, i-mount nyo siya. Tulad yan. Hintayin nyo lumabas doon. Tapos, ayun. Kung makita nyo, na-read na siya. Ayan. Yung content ng CD ay click nyo lang yung Control A o yung Mark All. Ayan. Tapos, click nyo yung copy. Tapos, ilalunch yung USB. Ayan. Yan yung USB na ginawa. Yan yung USB kanina. Tapos, ipipaste lang natin yung mismong content nung yan. Mismong content ng CD. Tapos, minsan lalabas yung setup pero i-close Windows nyo lang siya. So, ganun lang siya kasimple. Medyo kailangan yung ng patience dito kasi nga medyo matagal tong process na to. Pero i-fast forward ko naman siya para makita nyo na lang na ayun. Para quits, kumbaga. So, yun. Hintayin nyo lang na matapos tong loading na to. Tapos, yun na. Tapos na siya. O nga pala, additional information lang pala. Ano pa ba? Wala pala ako link na ilalagay dyan sa baba kasi sobrang dali lang naman niya, no? So, ayun. Hintayin nyo na lang na matapos yung... Ito pala, ayaw ko siyang i-exit kasi merong time na lalabas yung mga Windows setup. Ang gagawin nyo lang kapag lumabas yung Windows setup, kailangan maging alerto kayo. I-exit ko lang yung installer. Tulad ng ginagawa ko dyan. So, yun. Huwag nyo lang pabayaan na porket nag-move, pwede na. Pwede lang iwan, diba? Tulad din, meron na naman lumabas. So, i-close ko lang yan. Hanggang sa mag 100% yung transfer nung file. Ayan, hintayin nyo lang mag 100%. Pag na 100% na, meaning to say tapos na, ayan, okay na yung content. Lahat nung content nung nasa CDs, nasa USB na. So, yung USB na yan ngayon, pwede nyo na siyang gamitin to boot another laptop. Then, okay na yung CD. And, wait lang. Asan ba USB? And, i-eject na rin natin yung USB. Ayan. Ready nang gamitin yung USB into bootable USB. Diba sobrang dali lang. So, yun. Hindi ko na papatagalin pa. So, thanks for watching. And hindi ko nalagay yung mga social media account ko dito kasi nga pag interesado naman, hanapin nyo naman ako kahit saan ako magtago. So, yun. Bye!